Trending ang cloves dito sa Pilipinas. Pero ang tanong, totoo ba talaga? Parang lahat na lang sa TikTok, Facebook, even sa kapitbahay, pinag-uusapan ang cloves. Pero ang tanong, hype lang ba ito o may katotohanan? Una, ano ba ang cloves? Ang cloves ay isang uri ng spice na galing sa dried flower buds ng isang puno. Matagal na itong ginagamit sa traditional medicine dahil sa mataas nitong antioxidant content. Lalo na yung compound na tinatawag na eugenol. Totoo, maraming benepisyo ang cloves. At may ilang scientific studies na nagsasabing ang mga ito ay may anti-inflammatory properties, nakakatulong sa digestion, may antibacterial effects, at may potential na makatulong sa blood sugar control at insulin resistance. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang compounds sa cloves ay maaaring makatulong sa pag-improve ng insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas nagagamit ng katawan ng insulin ng maayos, kaya mas nakokontrol ang blood sugar. Noong 2019, may mga pag-aaral tungkol sa mga taong may diabetes at pre-diabetes ang sinasabing bumababa ang blood glucose after meals sa pagtitake ng 250 milligrams ng clove extract for 30 days araw-araw. Ang tanong, effective nga ba talaga ito? Ang sagot, hindi ito magic. Hindi ibig sabihin nun na dahil umiinom ka o mumuya ka ng clove, mawawala na agad ang insulin resistance mo, fatty liver, hypertension, or anumang metabolic health issues. Ang insulin resistance at iba pang chronic disease ay kadalasang resulta ng lifestyle. Sobrang ultra-processed foods, carbs, sedentary lifestyle, kulang sa tulog, over sa stress. Kung hindi mo babaguhin ang mga nabanggit, kahit uminom ka pa ng clove water araw-araw, limited lang ang magiging epekto nito. Bakit po? Dahil ang source ng sakit mo, yung poor lifestyle, lalo na yung pagkain, ay bukas pa din. Kinokontrol mo lang gamit ang medicinal properties ng halamang ito. For example, sa fatty liver, may ilang animal studies na nagpapakita na ang cloves ay maaaring makatulong sa liver health dahil sa antioxidant nito. Pero sa tao, kulang pa ang solid evidence. At ang fatty liver, yan ay lifestyle-driven ang factor. Metabolic dysfunction ang sanhi. So again, kung hindi mo ayusin ang diet mo at lifestyle mo, hindi kayang i-reverse ng cloves alone ang fatty liver at insulin resistance. Ngayon, kailan lang ito magiging effective? Mas may silbi ang cloves kung ginagamit siya as part of a healthy lifestyle, whole foods ang diet mo, gumagalaw ka, less ang stress, at hindi ka umaasa lang dito bilang shortcuts. Ano mang medicinal plants o herbs tulad ng clove ay support system, hindi main solution. Ang sunod na question ay, kailan naman ito hindi effective? Kapag ginagawa mo siyang kapalit ng tamang nutrition, kapag iniisip mong detox solution siya sa unhealthy habits mo, kapag sobra-sobra ang intake mo na pwede pang magdulot ng side effects tulad ng stomach irritation, yes po, may risk din po ito. Ang sobrang cloves ay pwedeng maging toxic sa mataas na dosage. Hindi porket natural, safe na agad sa kahit anong dami. So ito na yung real talk. Worth it ba ang cloves? Yes. Galing yan sa kalikasan. Talagang may medicinal properties yan. Pero, hindi sa paraang iniisip ng karamihan. Yung gawing pamalit. Hindi siya miracle cure. Hindi siya shortcut. Hindi siya instant fix sa fatty liver, insulin resistance, at iba pang chronic illness tulad ng hypertension. Marami itong benepisyo pero importante po ang tamang konteksto. Pwede itong maliit na bahagi ng mas malaking picture. Isang healthy lifestyle na may tamang nutrition at healthy habits. Kung iinumin mo to, gawin mo ito dahil gusto mong suportahan ang health mo. Hindi dahil umaasa kang ito lang ang mag-aayos ng lahat ng health issues mo. Kasi at the end of the day, walang kahit anong spices, supplements, or trend ang papalit sa basic na kailangan ng katawan mo. Consistency sa healthy lifestyle. Hindi nagba-viral kahit kailan ang consistency sa healthy lifestyle. Pero yun ang totoong gumagana. Ikaw, nakapag-take ka na ba nito? Anong effect sa'yo? Comment ka lang. Thank you for watching and I wish you health everyone. God bless.